Isang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Miyerkules, 10 ng Hunyo taong 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia. Mula naman ho sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ako po naman po si Undersecretary Aboy Paraiso. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang bagong tayong gusali sa San Francisco High School sa lungsod Quezon kaninang umaga. Ito'y bahagi pa rin ng commitment ng pamahalaan para matiyak na may access ang mga mag-aaral sa ligtas at maayos na classrooms. Ang dalawang school buildings ay mula sa direktiba ng Pangulo na maisaayos ang mga pasilidad ng paaralan na nasunog noong nakaraang taon. Isa rito ay ang 4 na palapag na Dow Building na pumalit sa nasunog na pasilidad at ngayon may 36 na classrooms na. Habang ang isang gusali naman ay pinondohan ng pribadong kumpanya na pumalit sa dating Nara Building at may karagdagan 24 na classrooms. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., patunay ito na napupunta sa tamang proyekto ang mga pondo ng bayan kasabay ng pagtitiyak na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga mahahalagang proyekto. Ang San Francisco High School ay mayroong 6,800 na mag-aaral at isa sa mga pinakamalaking pampublikong paaralan sa bansa. At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek, isinusulong po ng CICC itong Zero Trust Policy sa kahit anong pinopost online. Pakipaliwanag po ito. So yun nga, nakakalungkot na in this day and age, dapat yung information at our fingertips. Pero sa dami ho ng scams, sa dami ho ng fake news, kailangan ho natin humingi sa mga kababayan natin na mag-adapt ng zero trust policy pagdating ho sa mga kaganapan sa internet. So ano-ano ho to? Pag halimbawa nakakukuha kayo ng mga feeds pagdating sa mga discounts, lalong-lalo na sa sponsored sites, at saka mga bargains, kailangan pagdudahan natin ito, at saka maging mapagmatsyag tayo, at saka i-verify natin yung information na yun. Same thing with the news also, kasi sa dami ng lumalabas na feed sa atin, na nagkikater doon sa mga, may algorithm yan, nagkikater doon sa mga biases mo eh. So, hindi lahat ng pumapasok sa atin na feeds, totoo, dapat pagkatiwalaan. So kaya nga, ina-adapt din natin na kailangan maging mapagmatsyag, we have to be cautious, tsaka ugaliin natin mag-verify ng mga information natin. Both pagdating sa mga consumer products natin at saka sa information that we consume on the internet. Okay. Speaking of algorithm, Yusek, how true or can we confirm na kapag ka ba yung halimbawa kaibigan natin sa social media, ang algorithm niya puro ganitong mga content, is it possible na maapektuhan din yung algorithm ng kanyang mga kaibigan? Especially yung mga madalas niyang ka-interact. So, yun maganda yung sinabi mo nung huli, yung ka-interaction ng hindi porke kaibigan mo, yung algorithm niya or yung mga biases niya or yung mga preferences niya, mapupunta sa'yo. No, pero when you interact and minsan nga, yung sinasabi ko parati, Josh, yung mga phone natin, pag nag-uusap tayo, masasagad yung usapan natin, tapos lumalabas ka agad sa mga preferred sites natin, yun yung sinasuggest natin. No? So yun din, it's the same algorithm that's being applied to social media pages na pag halimbawa yung interaction natin talks about one specific topic, yun yung napupunta yung mga feeds natin. Okay. So how can someone protect themselves? Like for example, they interact with this certain group of people, pero halimbawa hindi naman dun sa certain subject na yon, pero ang nangyayari, pumapasok din yung algorithm na iba sa kanya. So meron naman dyan yung parang pag nakikita mo whether it's Facebook, YouTube or TikTok, may mga options sila para i-block yung mga sites na ayaw mo makita or you don't prefer to see similar topics or issues. Okay. So there's always an option to block these sites. Yun nga lang, syempre tayo medyo tinatamad na papayagan na lang natin ng papayagan. Ang danger doon is pag yun na feeds, tapos minsan makiklik natin, doon na makikater yung mga algorithm, doon na papasok yung mga algorithm na ito yung preference pala niya. So, pero as of this moment, Yusek, kumusta po ba ang laban natin sa misinformation, disinformation, and fake news? So lumalakas naman po. Recently, nabalita natin that we already had a memorandum of agreement with various fact-checkers. So andyan si Rappler, andyan din si Veriflies. Tapos meron na rin tayong kasunduan at hopefully ma-formalize na natin kasunduan natin with
PCO, kina Sec Dave. Pero in overall, meron ng MOA talaga si PCO, si DICT, Yes. which is our parent agency, at saka itong si DOJ. So, based on that, yan, nag-coordinate na kami, we visited PCO. Eto, nagko-conduct na tayo ng mga seminars and trainings on how to really effectively curtail misinformation, disinformation, lalong-lalo na sa mga social media platforms. Siyempre, gusto natin pasalamatan yung kaibigan natin sa social media platforms na sila ang nagko-conduct ng training para sa mga ahensya ng pamahalaan para ano ang pwedeng gawin, ano yung mga pwedeng gawing mga community standards, na gamitin na community standards in order to fight misinformation and disinformation. Okay. So, sa ating pong publiko, Yusek, given, hindi naman lingid sa kaalaman natin na itong ang kasulukuyang issue na hinaharap ng Senado, ano yung mga red flags na dapat bantayan ng publiko para malaman na itong mga nababasa nila online na hindi factual at may gusto lamang i-insinuate like gulo or chaos? So, I would always advocate, or parati ko sinasabi na always get your sources from legitimate news sources. Either go to the source mismo, kasi parati naman yun nga hinaano dyan, yung mga senador natin, parati naman available sila for information sharing. So, nagfe-Facebook Live sila, nagpapa-press con sila, nagpapa-press interview sila. At pagkatiwalaan natin yung mga talagang legitimate media outlets na may ethical standards when it comes to meron silang boundaries na hindi sila magde-delve into misinformation, disinformation. Minsan nakikita natin, they show their biases, pero hindi sila yung magka-cross ng ganun. Unlike kasi yung ibang mga sources na talaga either clickbait or talagang pure and simple misinformation at saka disinformation ang ginagawa. Okay. Well, para po sa mga concerned citizen na gustong makibahagi para labanan ng fake news, paano sila pwedeng makilahok dito sa laban na ito? So, unang-una sa ating pamamahay, kailangan pa ugaliin natin na talagang bine-verify natin yung sources natin, ituro natin sa mga yung responsible internet, yung hygiene natin, yung internet interactions natin, no? Let's be responsible users of the internet. And kung halimbawa talagang gusto natin talaga labanan ng misinformation, disinformation, again, report it to 1326 ng CICC para naman ma-review natin at ma-take down natin para hindi yung mabiktima. Alam mo yung the right to expression, the right to one's opinion is sacred talaga eh. Pero those opinions and expressions have to be grounded on factual basis. Dapat totoo ang pinagbabasihan nila. Kasi minsan, ang nangyayari sa misinformation, disinformation, ginagalit nila yung mga kababayan natin sa isang bagay na hindi naman totoo. Yun. Yun yung even sa media, sa atin sa media, no, ang ginagawa nila, dinidiscredit nila ang mainstream media para sila naman pakinggan. Which is, for us, absurd. Kasi nga, sila walang ethical standards, wala sila sinusunod. Unlike media, although may biases, hindi yan tatawid sa misinformation, disinformation. Yes, and we have to emphasize na yung freedom to expression ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Of course, di ba? Parang hindi yan absolute na, gaya ng sinasabi ng iba na absolute ang freedom of expression. No, it's not. The Supreme Court held time and again that it has its limitations. Okay. Well, on that note, maraming salamat po, Undersecretary Aboy, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC. Maraming salamat din, Josh. Thank you, Yusek. Samantala, pinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa General Santos City matapos ideklara ang state of calamity dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, ipatutupad ang price freeze sa loob ng 60 araw. Mahigpitan niya minomonitor ng kanilang ahensya ang galaw ng presyo ng mga bilihin sa mga apektadong lugar para matiyak na may sapat na supply at hindi maaabuso ang mga mamimili. Kaugnay naman ng mga gusaling na pinsala at gumuho dahil sa lindol, naglaan din ang DTI ng tulong pinansyal para sa mga negosyong naapektuhan ng kalamidad sa pamamagitan ng Enterprise Rehabilitation Fund na maaaring mapakinabangan ng mga micro, small at medium enterprises upang makabangon mula sa pinsala. Bayan, huwag kayong bibitiw, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon. Ama naming mapagmahal, ipinapanalangin po namin ang aming mga kababayan na lubos na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Yakapin mo po sila ng iyong pagkalinga. Pagkalooban mo sana sila ng lakas at pag-asa sa gitna ng pagsubok at pangamba. Gabayan mo ang aming mga rescuer, first responder, volunteer at mga lingkod ng pamahalaan
upang maging ligtas at matulungan ang mga nangangailangan. Paghariin mo po ang pagkakaisa at malasakit sa sambayan ng Pilipino upang kami makabangon ng sama-sama. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Is it a yes or a no? Are you anti or pro? Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke? Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan. Pag-usapan natin yan sa Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV. Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Accomplishments at updates sa iba pang mga programa ng Bureau of Corrections ating pag-uusapan. Kasama si General Gregorio Katapang Jr., Director General ng Bureau of Corrections. General Katapang, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali Maraming po. salamat po at magandang tanghali rin po sa inyo. Okay. General, unahin po natin ito. Paano nagbago ang imahe ng Bucor sa loob ng 4 na taon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Una sa lahat, ito pong Bucor napabayaan ito ng 50 years eh. Kasi ang huling kulungan na pinagawa ay yung kulungan pang pinagawa ng tatay ni BBM. 1976. So, after 50 years, na ang kaya lang yan na kulungan makulong 19,000 or more or less. Ngayon kami 52,000 na. Kaya ngayon lang ito na simulan yung decongestion program. Yep. And then of course naglipat din tayo kasi mega prison yung tawag sa Muntinlupa eh. The biggest prison if not in the whole world, no? Na ganun kadami siksikan ang kulungan. So in-address natin yan, naglipat tayo ng mga PDL sa sa Palawan, and then of course sa Mindoro, and then Davao, Leyte, Zamboanga. So na-decongest dahan-dahan. And then of course, dalawa kasi problema niyan eh. Ang problema mo, yung PDL na nagsisiksikan. Ang problema mo rin, yung mga tauhan mo na nagkaroon ng sariling kultura na to each is its own. Dalawang klaseng corruption na nangyari dyan. Yung corrupt na didilihensyahan yung PDL, and then yung corrupt, yung kumukurap pagka nakakita ng pagkakamali. So, pumipikit na lang para, kasi, bawa, ikaw may sarili kang diskarte, hindi mo pwedeng pakialaman yung diskarte niya kasi sila nagpapatayan. So, ganun kabigat ang problema na minana ko. At saka, yun nga, after 50 years of neglect, you name it, kung anong organization may problema, meron ng Bucor. So, tiniturn around natin, in 4 years time, na-decongest na natin, dati 300 to 350
Ngayon, 200% na lang yung congestion. And then of course, napalaya natin, ito, milestone ito, legacy ito ng ating mahal na Pangulo. Yung first 3 years niya, ang napalaya niya, 30,000 na. Opo. Pero yung 6 years na may pumasok na mga term ng mga previous president, nung buong 6 years nila, 21 lang. So si Presidente, 3 years pa lang, abante na siya. Lamang na siya ng 9,000 ang parelease. So mapaparelease pa natin lahat yung mga succeeding. Madidecongest natin through palaya and then bilis layan tawag. Kasi ngayon, nabigyan ng good conduct and time allowance. Dati wala eh. So, because of that, dumami. Ngayon, as of now, as of last count, 32,000 na tayo. And then, ang target ko every year, mga 10,000 kada isang taon na papalaya. Yun sana yung follow-up question ko, yung ano yung basis ng pagpapalaya, pero nasagot naman ni General Katapang because of the good conduct. Pero isa sa mga highlights ho na nagawa ho ng Bucor ngayon is yung decongestion nga ho, General Gayong sabi nyo. Ano yung naging epekto ng pag-redistribute ng mga PDL sa iba't ibang kulungan at sa pagpapabuti ng pamamahala at siksikan na jail management natin? Opo, yung unang-una, itong New Bilibid Prison sa Muntinlupa, i-ano natin to, i-repurpose. Napatituluhan na natin ito. And then, of course, we will create a new global city. Kasi ang plano ni Presidente dyan, magkaroon rin ng government center and government housing south of Metro Manila. Kasi nga, ang maganda, may one-stop shop rin, lahat ng departments. May cluster kaming ginagawa, social services and health cluster, national security and defense and peace and order cluster. Parang magpo-propose kami na magkakasama na sila sa isang location dahil malaki naman yan, 375 hectares yan. Para lahat ng pupunta sa Metro Manila, magpa-follow up ng mga dokumento o may gustong kausapin ng gobyerno using a technologically driven government center, they can just go there and then ask somebody to accommodate them, mga kung anong clearances, and then if they want to talk to any government official, even if yung government official on the road o nasa travel abroad, pero because nga may one-stop shop, he can talk directly para hindi na tayo yung we will help in the traffic problem dito sa south of Metro Manila, lahat doon na lang pupunta. Ngayon babanggitin ko, General, kasi malaking bagay kaginawaan sa mga taga Muntinlupa. Imbis na bumiyahe, papunta doon sa mga ahensya, dito sa Quezon City, sa Maynila, magkakaroon kayo ng centralized services doon para sa government agencies. Now, eto naman po, General, sa inyong pananaw, paano naman po nakakatulong itong bagong pasilidad sa Palaya, Nueva Ecija at Puerto Princesa, Palawan sa layunin po ng rehabilitasyon? At kamusta po ba yung estado natin ng redistribution? Opo, yung sa Palawan na nagpagawa tayo ng additional facilities doon, natutuwa naman po yung mga PDL. Sabi nila maaliwalas, unli raw yung tubig nila. Kasi doon po sa Muntinlupa, baldi-baldi lang. So, very fresh. Natanaw nila yung bundok. Ang reklamo lang nila, gusto nila yung idalaw, yung bisita. Kasi yung nilipat ko naman sa Palawan, hindi na po nabibisita yun eh. Ng mga kamag-anak nila kasi malalayo, tawid dagat o tawid island. And yung ginagawa naman natin sa Nueva Ecija, ayun naman po ay in the future, yung pong mga tiga Luzon, na north of Luzon, o north of Metro Manila, doon na po sila ikukulong para mabisita sila ng mga kamag-anak nila na tiga Manila. And then meron lately kaming ina-arrange dito sa bandang Siniluan, Laguna, na 500 hectares, south of Metro Manila naman, para nung naman tiga Luzon na south of Metro Manila, doon naman mag-stay. And then of course, meron tayong Visayas, Mindanao. So regional, yun ang gusto ni Presidente. Regional po, para yung lahat ng mga kamag-anak na gustong bumisita sa kamag-anak nila, mapapabilis yung, kasi pag nakikita, nagbibisita sila ng kamag-anak nila, lumalakas yung loob nila na just hold on. May araw din na lalaya kayo. Opo.
So, ano yung gaya ng binabanggit nyo kanina, no, na i-repurpose itong property na to, ano yung kahalagahan ng market consultation para sa lease and development ng New Bilibid Prison Reservation at paano ho ito makakatulong sa sustainable development ng properties ho ng Bucor? Opo, yung nga pong 375 hectares, ang gusto nga ni President yan, gumawa ng government center, Yep, oo. may government housing, and then may commercial area. Kasi po, it will, pag sabi nila, pag maganda po yung aming market sounding o may gusto magrenta dyan, kahit hindi binebenta, mga 1.6 to 1.9 billion sa lease earnings lang po. And then forever na po yun kasi hindi na po naman natin ibebenta yung lupa. So, and then available pa yung government center and government housing. No, kung investor ka, no, you learn your lesson from BGC, no? Unahan mo na kaagad dito kasi yung BGC dati kaya katakot nila kampo to baka nakakatakot mag-invest dito for the properties pero look at BGC now. Yes. Well, General, paano naman po ginagamit ng Bucor ang lupain nito para maging mas makabuluhang bahagi ng ekonomiya at pagpapalakas po ng sa usapin naman ng food security ng bansa? Yung nga po, na-discover ko nung umupo ako, may mga ang lalaki po ng lupa ng Bucor. Pag pinagsama-sama mo, mga more than 40,000 hectares. So sa Palawan lang po, sa Iwahig, we have about 32,000 hectares na pwedeng prison farm. No? It can generate food. And then of course, meron din tayo sa Mindoro na 8,000 hectares na food security. Yeah. Kasi ang tingin ko, ang development na kailangan mangyari sa bansa, yung Region 3, Region 1, 2, 3, Cordillera, na fully developed na siya. And then Region NCR, fully developed na rin. And then Region 4A, Cavite, Laguna, Batangas, fully developed na rin. Kailangan yung expansion natin ng development going southward na. So, ang focus namin, because we occupy two main islands sa Mimaropa, Region 4B, ang gusto namin, i-fully develop naman yung Palawan and Mindoro. So, the next development, regional development, should go to Region 4B. Kaya kukonsulta po kami kay DepDep, kay para po suportahan po yung, sabi ko, kung pwede po sana, i-extend nyo po yung Luzon Corridor. Luzon Economic Corridor kasi napakalaki po ng potential ng Palawan. Magamit natin. Well, anyways, talking about food security, and I think this is something peculiar ho sa Pilipinas. No? Never ako nakarinig nito. Gusto kong kamustahin gaano kalaking tulong naman po yung agricultural project sa Sablayan Prison and Penal Farm bilang isang food production center at kamusta yung operation dito? Lately po, nakikipag-coordinate kami sa Department of Agriculture. They are putting up the irrigation and the food storage para po yung lahat ng produce natin sa Mindoro madadala dito sa Metro Manila. And lately, nakikipag-ugnayan din sa akin yung Department of Agriculture. Magtatayo sila ng Divisoria area doon sa Muntinlupa para lahat po ng produce coming from Southern Luzon, doon po ang baksakan. And then, of course, maglalagay rin ng cold storage para kung may mga kalamidad dito. Kasi sa Metro Manila, wala naman nagtatanim, panay aspalto, sementado na eh. So, kailangan meron tayong food buffer coming from the Southern Luzon. Doon po ilalagay yun. Okay. Well, General, iminumungkahi naman po ang mahigit 4,000 hectares ng Iwahig Prison and Penal Farm bilang kauna-unahang mega PEZA zone. Opo. Paano po makatutulong ito sa economic growth at paghikayat ng mga mamumuhunan ng mga investors pagdating po ng panahon? Kasi dati po, kilala tayo ng mega prison. Okay. Ngayon naman, binabago natin. Mega PEZA zone. 4,000 po yan. That will be the biggest. No? Kasi kuminsan daw, pag nagko-conference tayo abroad, wala tayong maipakita na malalaking PEZA zone. No? Tayo ngayon, in coordination with PEZA Chief, Director General Teo Panga, nagko-coordinate po kami na mag-relocate po. Very much willing kami. Kasi meron na master plan na po namin yan eh. Yung Zone 1, 10,000 hectares, imaginin nyo na lang po na pinagsama ang Makati at BGC sa isang lugar. We can accommodate that. And then yung Zone 2, another 10,000 hectares,
imagine niyo po, lahat ng PESA zone, pinagsama-sama ng Cavite, Laguna, Batangas, inilagay sa isang lugar. Ganun po kalaki. And then, you imagine yung Zone 3 naman, imagine niyo yung Subic at saka Clark na pinagsama sa isang lugar, yun po yung Zone 3. Kaya talaga pong ang laki po ng potential ng Palawan because it's the crossroad. No, kumbaga, road towards our engagement to BIP Iaga. Gusto ko po i-leak yun eh. Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, economic corridor. Yun po ang kailangan gawin. Nandun na po tayo eh. We are there. And then, we have to concretize yung mga plano na yan. Yun na eh. Pag halimbawa, mga start from scratch, maaga natin mapaplano yung tamang urban development. Unlike here sa atin sa Metro Manila, kaya traffic. Kasi pangit yung urban development. Pero pag ito, start from scratch, tsaka pwede rin gawing smart city. Pero habang pinag-uusapan natin yan, General, dito sa transformation ng Region 4B bilang isang pangunahing tourist destination, ano po ang tututukan nyo dito at paano nyo po ito isasagawa? Ano ho yung mga magiging benepisyo naman nito sa lokal na komunidad? Opo, ganun kasi pag ikot-ikot ko dyan, sabi ko bakit hindi natin gawing yung Mindoro? Yeah. Di ba nandyan yung Puerto Galera? Andyan yung Apo Reef. Tapos tumawid kang Palawan, nandyan yung Coron, nandyan yung El Nido, nandyan yung Underground River, nandyan yung Puyo Island, nandyan yung Boracay. So ang gagawin ko, cruise. Ang mga turista natin, foreigner, magku-cruise. Simula Puerto Galera, sakay silang barko, stop over sa Apo Reef, another one or 2 days, and then tatawid ng Coron, Panay Beach Resort. Ito talaga ang pinakamagandang cruise. Kasi nandito na yung biodiversity, lahat ng fish resources, hindi problema, and then white sand lahat. Kasi sa Puerto Princesa pa lang, 1,700 white sand beaches ang meron eh. Tatawid ka pa ng Cuyo, another white sand beach. Pero pag tumawid pa ka pa ng konti, Boracay ka na. Okay. So yun ang economic ecotourism, sports tourism na gusto natin mangyari. Okay, well, very interesting at Opo. nakakasabik po itong mga pagbabago na babanggit ninyo, General. Actually, Ito po, ano pa po yung mga nakikita nyo sa hinaharap sa mga modernong kulungan at iba pang transformation bilang bahagi ng isang mas ligtas, mas produktibo at mas makabagong jail system dito sa ating bansa? Opo, yun nga po. Of course, hindi natin pwedeng kalimutan na meron tayong RA 11982, yung Supermax. Yung mga, kasi wala na tayong firing squad eh. Although may gustong congressman na bigay ibalik yung death penalty. Pero sa atin ngayon, ang paparusahan natin yung they will have to be put in a isolation. So yun ang parusa. So minamaximize po natin yung Supermax para sa ganun, yung mga gagawa ng krimen, magdadalawang isip. Hindi nga ako mamamatay, pero baka mamatay ako sa kalungkutan o depression. No? So kasi ma-isolate po sila. So hopefully, yung ating criminal justice system maging firm but also compassionate. Paparusahan talaga natin yung mga gumawa ng kasala. Opo, but hindi pa rin, kung walang forever, at least may second chance. Yung ating mga, kung hindi naman sila forever makukulong, at bibigyan natin sila na may second chance na makabalik sa ating lipunan ng reintegration program. Gusto po na namin isama yon kasi ang ating battle cry is compassionate justice. Gusto po natin yun. Yun po ang gusto ng ating mahal na Pangulo. Okay. Nako, General, sa gaya ng sinabi ni Joshua, it was really exciting conversation. Sana nga may part 2 to. Pero kayo, General, may pagkakataon, magbigay na mensahe sa ating mga kababayan. Sa ating pong mga kababayan, magtiwala po kayo sa Bucor na ginagawa po namin lahat ng magagawa para pabutihin ang safekeeping and reformation and then reintegration ng ating mga nakakulong na mga kababayan. We are really a society of compassionate justice, and I think this will be a legacy of our president na siya lang ang nakapag-turn around ng napakalalim at napakalawak na problema ng Bucor. So, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay ang Republika ng Pilipinas, Happy Independence Day.
bagong Bucor sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, General Gregorio Catapang Jr., ang Director General po ng Bureau of Corrections natin. Good afternoon po, sir. Thank you po. Thank you, General. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon. Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this? Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan. Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan. Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto. Is bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines? Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Dito lang sa inyong People's Television. Webwatch. Sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gatto, live dito lang sa PTV.
Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Pagdiriwang ng Migrant Workers Month. Ating pag-usapan kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang tanghali po. Yusek Bernie? Yusek Olalia, good afternoon. Ay, good afternoon po, Yusek. Good afternoon po sa mga nanonood po sa inyong programa. Yusek Bernie, ngayon pinagdiriwang natin ang Migrant Workers Month. Ano po ba yung tema nito sa taong ito para sa milyong-milyong OFWs na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya po? Ang ating pong tema ngayong taon na ito sa pagdiriwang po ng ating OFW Summit ay yung pong kabuuang buo, serbisyong totoo. Ito po yung launching po ito for the whole month ng June bilang pagdiriwang at pagkilala sa kabayanihan ng ating mga OFWs. Mansulok sila. Ito rin ay pag-recognize po ng mga contribution sa ating lipunan at pagbibigay ng magandang programa ng ating pamahalaan sa Bagong Pilipinas na direksyon ng ating mahal na Presidente. Okay. Yusek, ano-ano po ang mga nakalatag na programa at aktibidad ngayong Migrant Workers Month para po kilalanin at suportahan ng mga overseas Filipino workers? Nangunguna po sa program natin ngayon yung nangyayaring kaguluhan sa ng pinaka-importante intervention natin ngayon ay yung tinatawag natin na National Reinteg Program natin. No? Meron tayong regional na ginaganap sa lahat ng regions na kung saan marami tayong naipauwi na ating mga kababayang OFWs. No? Hindi bababa sa 13 regional reintegration programs na ang ating nilahukan kasama yung tinatawag nating whole of government approach ng iba't ibang partner agencies natin tulad ng DOLE, DOH, TESDA at iba pang mga sangay ng para ng ganon, mabigyan natin ng alternatibong opportunities yung ating OFWs, maging sila ay gustong mag-overseas muli o kaya ay domestic, kaya ay maging ng kanilang mga kakayahan para nang sa ganon, mas maganda po yung kanilang kalalagyan. Yusek, isa po sa mga highlights ng Migrant Workers Month ngayong taon ay ang kauna-unahang OFW Global Summit ng DMW na ginanap ho noong linggo. Ano po yung mga pangunahing layunin ng summit na ito? At paano ho ito matutulungan ng mga kasalukuyang pangangailangan na hamon ng ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo? Nako, tama po kayo sir, no? Katatapos lamang noong June 7, yung ginanap natin OFW Summit 2026 na kung saan ginanap natin to sa Quezon City sa pangunguna din ng ating LGU ng Quezon City. No? Ang importante po dito, nakikipag-ugnayan po lahat ng stakeholders, lalong-lalo na yung mga LGUs natin para makatulong sa ating programa para sa OFWs. No? Layunin po ng summit na ito na ipakita yung kabayanihan ng ating OFWs at ipakita din yung ibang uri ng programa ng DMW ayon sa direksyon ng ating mahal na Pangulo, lalong-lalo na yung reintegration na kaninang binanggit ko, at saka yung pagtulong, anumang pangyayari na may kinaugnayan sa OFWs. No? Ang ating ginagawa po ay iligtas po sila, gabayan sila, tulungan sila, pati na po ang kanilang pamilya. At Yusek, sa temang serbisyong buo, kalingang totoo, ano-ano pong konkretong programa at serbisyo maaaring asahan ng mga OFW pagdating sa reintegration, livelihood, health services at social protection? Unang-una po dito, yung tinatawag nating on-site service, no? Na kung saan yung ating overseas arm, ang Migrant Workers Office sa pangunguna nating Labor Attaché, ay nagbibigay po ng pangunahing tulong sa mga nangangailangan, sa mga distressed workers natin. No? Halimbawa, sa Middle East ngayon, yung food assistance, binibigay po natin sa kanila, shelter assistance, lalong-lalo na pagka wala po silang matutuluyan, financial assistance, kasama rin po dyan, at syempre yung psychosocial assistance and services natin dahil nakakaranas sila ng iba't ibang uri ng traumatic experience gawa ng mga pagsabog. At hindi nawawala po dyan yung rescue missions natin na kung saan kapag naito nilang umalis, lalong-lalo na nasa conflict areas sila o malapit sa kaguluhan, ay ating pong inililikas sila sa pamamagitan ng land border crossing, lalo na pag sarado po yung airport,
tayo po ay nagbibigay ng lahat ng serbisyo sa kanila. Ngayon, yung repatriation program natin ay importante dahil maliban sa rescue, kailangan ibalik natin sila ng ligtas dito sa ating bansa. At minsan po, ang problema, sarado ang airspace at walang available na commercial air flights. Kaya tayo po ay nagcha-charter kung hindi man tayo nakakapag-advance booking. Yan po ang isa at karaniwang ginagawa po natin. No? Ngayon, pagdating po sa Pilipinas, ay mas importante po yung reintegration program natin. Sasalubungin natin sila, iuwi, at syempre, bibigyan ng opportunity kung paano sila makakahanap ng kabuhayan habang sila po ay nag-aantabay para sa susunod na kabanata ng kanilang buhay ng pag-alis. Yusek, tinalakay din sa mga summit na priority legislations para sa mga migrant workers. Ano po ang mga batas or panukalang nais ninyong maisulong upang higit pang maprotektahan ang mga karapatan at kapakanan ng ating mga bayaning OFW? Marami pong napag-usapan doon yung mga panukalang batas. Pero nangunguna dito siyempre yung sa larangan ng health and medical sector, medical factors po ng ating OFW, no? Kaya yung OFW bill sa hospital, amin pong isinusulong yan at sinusuportahan. Pangalawa, siyempre, yung bill para sa reintegration program. Kasi tulad po ng nabanggit kanina, napakahalaga yung pag-uwi at panunumbalik ng ating OFWs. Dapat may inaasahan silang programa rito na sasalubong para po sa kapakanan nila at hindi na sila muling mag-abroad at magtrabaho, no? Pangatlo po, yung ating laban sa anti-illegal recruitment at saka human trafficking. Iigtingin natin yung batas natin, no? Kung paano natin maiiwasan yung laganap na ginagawa ngayon ng mga scammers, lalong-lalo na yung online. May mga issue tayo dyan. At yung overseas at cross-border human trafficking, kailangan masugpo din yan. So, kinakailangan pag-ibayuhin natin to strengthen our laws para masagot po yung mga bagay na yan. Okay. Yusek, sa pag-unlad naman po ng teknolohiya at digital services, paano po napapadali ngayon ang pagkuha ng serbisyo ng mga OFW mula sa DMW kahit sila po ay nasa abroad o nasa ibang bansa? Yung digitalization program ng DMW with respect to the different programs and processes ng ating ginagawa sa kagawaran ito ay importante. No? Nangunguna po dyan yung OFW pass natin na kumbaga, hindi na kinakailangan pumunta dito sa aming tanggapan, maging sa central office o regional office ang isang nagbabakasyon na OFW, no? Kung pwedeng gawin niyang online yung kanyang pagkuha ng OFW pass, lalong-lalo na yung balik panggagawa, yan po ay importante kasi mas mahalaga na makapiling ng OFW yung kanyang pamilya kaysa maubos ang oras niya sa pagbiyahe at pagpunta at pagproseso ng mga dokumento sa ating opisina. Pangalawa, yung pong verification natin ay importante, yung employment contract verification kasi dito nagsisimula yung pagkita natin kung paano mapaprotektahan ang ating OFWs. Kaya inulunsad ng ating mahal na Secretary Hans Leo J. Kakdak, yung tinatawag na electronic verification, yung online verification. Nakipag-ugnayan tayo sa mga marurunong sa teknolohiya at ito ay nasimulan na natin last year pa, yung online verification. I-upload lamang ang mga dokumento at ang ating opisina ng MWO at saka yung dito sa central at regional offices ay tumutulong po para malaman, makita, mabet yung employment contracts at ma-approve at eventually mabigyan po ng OEC yung ating mga kababayan. So ilan lamang po ito, hindi ko na po babanggitin yung ating CAEP, yung e-reg at saka yung iba pa nating programa ng e-registration natin para sa digitalization services ng ating DMW po. Yusek Bernie, sa dami ng binanggit nyo ng mga initiatives ng DMW, no? Para ho sa hinahanap, ano ho ba yung mga prioridad ng DMW para higit na pang mapabuti ang kalagayan, seguridad at oportunidad ng mga migranteng manggagawang Pilipino sa mga susunod na taon? Alam niyo po, ang nais at gusto po ng ating mahal na presidente, si Presidente Bongbong Marcos Jr., ay makita ng isang OFW umaalis, kabalikat at nasa likod nito, ang serbisyo ng ating gobyerno. No? Yun po ang nais niya.
Nais niya pong iparamdam na hindi nag-iisang OFW kapag siya ay humaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok at mga challenges pag siya ay nasa abroad, no? At pag ganun balik naman dito, nais din iparamdam ng ating pamahalaan na ang DMW at iba pang gobyerno, government agencies natin ay dyan din sa likod para tulungan yung total reintegration and full cycle program ng ating DMW, no? So sa madaling salita, no? Importante na malaman ng ating OFW na siya ay kinikilala at tinuturing nating modern day heroes po. Okay. Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa at maging yung mga nakauwi na dito sa ating sa Pilipinas ngayong ipinagdiriwang po ang Migrant Workers Month. Bilang pagdiriwang po ng ating Migrant Workers Month at pagkilala sa ating kabayanihan ng OFWs, unang-una kami po sa DMW nagpapasalamat po sa PTV for sa inyo po mga programang tulad nito na nagpapaabot sa mga OFWs kung ano pa ang mga ginagawa, programa at mga proyekto para paigtingin pa yung pagpapalaganap ng proteksyon sa ating mga OFWs, no? Ang OFWs natin, wag po kayo maging biktima ha ng online scam. Napakarami po ngayon yan. May mga tinatawag kaming red flags. Tuturuan po namin kayo at kung may mga problema o suliranin kayo, nandyan po kami 24/7, 1348. Yan lamang po ang tawagan ninyo at gagabay po kami anumang oras para sa ating OFWs. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Good afternoon, sir. Samantala, tiniyak ng Department of Health at lokal na pamahalaan ng Malungon, Sarangani na walang babayaran sa ospital ang residenteng nabagsakan ng puno dahil sa magnitude 7.8 na lindol nito lamang Lunes. Ito'y matapos ang pagpunta ni DOH Secretary Ted Herbosa sa Malungon, Sarangani Provincial Hospital para makita ang kalagayan ng mga pasyente at istruktura ng ospital. Nakamusta ni Herbosa ang isang pasyente na nabagsakan ng puno sa bundok. Siniguro naman ng kalihim na walang babayaran ng mga pasyente at kailangan na nito magpagaling sa ospital. Samantala, sinuri ng DOH at LGU ang structural integrity ng pasilidad para sa kaligtasan ng mga pasyente. Kumilos na rin ang Department of Labor and Employment para makatulong sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Inatasan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Occupational Safety and Health Center na agad na bumuo ng rescue team na direktang tutulong sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol. Sasailalim ang rescue team sa masusing pagsasanay at dadalhin agad sa mga emergency zones. Update sa assistance at deployment ng Bureau of Fire Protection sa mga apektadong lugar ng malakas na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ating aalamin kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ho ng Bureau of Fire and Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po. Yes sir, magandang tanghali rin po. Sir, itinaas po nung Lunes sa Code Red Alert ang BFP Regions 11 and 12. Ano po ang ibig sabihin nito sa aktual na operasyon ng BFP at ano po ang karagdagang resources na ang ina-activate dahil dito? Yes sir, no, ang Region 11 and 12 ay may total na 3,441 strong men and women from the Bureau of Fire Protections of the two regions ay on full alert status. Ibig sabihin, inaasahan lahat po yun to help and extend yung extensive humanitarian rescue and evacuation operation. At maliban doon, immediately ang BFP po sa pangunguna ng aming officer in charge na si Fire Chief Superintendent Wilberto Riconil Panchu, bilang miyembro na rin po ng National Disaster Risk Reduction Management Council or yung NDRRMC Response Cluster, ay agarang inactivate nga yung Emergency Operation Center. Located po yan dito sa aming national headquarters para to strictly monitor at magbigay ng command at magkaroon ng clearer view and overall improvement sa management of the incident, kasi sa pamamagitan din ng mga modernong kagamitan na kung saan ginagamit natin yung push talk over cellular, no? Ito ay bahagi ng technology utilizing yung DILG Unified 911 Emergency Response System sa ongoing response sa Mindanao earthquake.
Kaya nakikita natin doon yung mga real-time videos back to the BFP Emergency Operations Center. At maliban doon, ang tumulong na rin na other region, Region 10, yung Caraga Region, yung Region 13, no? At yung BARM po, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nag-augment na rin po ng tulong sa apektado, lalo na sa Region 12, no? Although ang Region 11 ay naapektuhan rin, pero dahil mas severely affected po ang Region 12, nakapagpadala rin po ng tulong ang Davao Region sa Region 12 po, yung SOC Sergeant Region natin. Okay. Sir, sa estima niyo po, kailan po kaya maaaring ibaba itong code alert status ng BFP? Yes po, sa kasalukuyan kasi sir, no, as of this morning, meron tayong naitalang more than 2,223 aftershock pa. Ito ay namomonitor nga ayon sa ating PBOX ay nasa 1.2 hanggang 6.4 magnitude. At kasalukuyan rin ay meron tayong 6,995 na bilang na mga evacuated individuals. Ibig sabihin nasa evacuation area ang mga to. Ang iba po ay nasa mga bahay ng mga kamag-anak nila na pwede nilang tuluyan kasi po ay yung iba na hindi naman naapektuhan masyado yung mga bahay nila ay pinahintulutan po ng otoridad na bumalik sa kanilang mga tahanan. Pero yung talagang delikado po ay nasa evacuation area o di kaya sa mga unaffected na mga bahay ng mga kamag-anak. Kaya yung bilang lang po ay nasa 6,995. Obserbahan po ng ating Office of the Civil Defense kung ano po ang magiging mga monitoring po sa mga succeeding days, no. Kaya kami po ay mag-aantay lamang po ng advice po from our Office of the Civil Defense. At ang BFP kasi ay patuloy na nakikipag-coordinate na maliban sa OCD sa mga respective local DRRMS, no, yung sa pagkandak na ng nasabing activities such as search, rescue, at saka yung damage assessment ng mga infrastruktura. At gayon din yung assist sa pagkandak ng evacuation ng mga nasabing individuals. Sir Anthony, may mga ulat na nasirang gusali at infrastruktura sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Meron pa po bang mga lugar na itinuturing nyo ho na critical or high risk sa kasalukuyang tinututukan ngayon ng inyong rescue teams? Yes po, tulad ng ongoing pa rin po yung search, rescue, retrieval, and clearing operations, lalo na po sa bahagi ng Region 12, no? Yung SM doon na affected, yung Save More, yung Kalumpang, ay nagpadala na tayo ng augmentation from other region para talagang to assist, no, yung ating mga BFP sa respective region or sa sarili ng region ng 12. Kasi alam niyo sir, kahit po yung stasyon ng bumbero po sa Region 12 ay may naapektuhan din po, no, total of 4 ang affected naming region at yung fire station sa Region 12. At patuloy yung ginagawa natin na operation doon. At ang bilang naman po, no, sa aming naitala dito na ibato sa aming Emergency Operation Center ay meron ng 53 cadavers po ang na-retrieve, no. At ang iba doon for validation kasi inaalam pa po ang pagkakakilanlan ng mga nasabing mga bangkay po. Okay. Well, sir, ano po ang standard protocol ng BFP sa unang mga oras matapos po ang isang malakas na lindol? Lalo na kung may banta ng aftershocks at posibleng pagguho ng mga estruktura. Lalo na rin po doon sa mga residential areas na nasa bulubunduking lugar na prone sa landslide. Yes po, right after the quake, sir, no, siyempre ang unahin din po ng mga responders yung kaligtasan ng mga sarili nila to make sure ay talagang capable pa sila na tumulong sa mga nangangailangan. Dahil kung maging sila po ay included na sa biktima, meron naman tayong contingency plan doon kung yung saan yung mga BFT located po na hindi affected ay immediately ay tutulong po sa mga affected na mga maaring ituring na biktima ng mga responders. Pero on this recent incident po ay may kapasidad pa rin naman kahit paano yung talagang severely affected na mga personnel natin sa Region 12, gayon din sa Region 11.
Kaya right after the earthquake po, yung mga responders natin ay nag-conduct agad ng rapid assessment sa mga infrastructure. No? At syempre ay unahin agad yung pagligtas ng mga buhay po na talagang nangangailangan agad ng rescue. So yun po ang immediate natin na ginawa, at para magkaroon ng efficient ang pag-utilize ng mga personnel natin sa pag-deploy at paggamit ng mga equipment, no, sabi nga ng aming officer in charge, no, ay i-maximize yung resources para sa pag-support ng nasabing response effort. Kaya minonitor natin directly dito from the EOC sa mga nangyayari sa baba. So yun po ang naging agarang aksyon natin. So after po ng search rescue at simultaneous pag-alalay sa pag-evacuate ng mga individuals natin sa mas safe refuge area, ay patuloy yung ginagawa ngayon, no? Although ninanais pa natin na patuloy pa rin yung search and rescue na ginagawa, although talagang meron tayong immediately ay nasawi right after sa mga collapse sa mga struktura. So nag-retrieve na rin po tayong mga biktima po. So umaasa pa rin tayo na kahit paano ay may mai-rescue pa, no, at patuloy po ang panalangin ng inyong BFP sa mga kaligtasan ng mga biktima at gayon din sa mga responders natin. Sir Anthony, no, isang maybe in the form of paalala, sa mga gantong sakon na ho kaya, ano po yung mga pinakamahalagang paghahanda na dapat gawin ng mga paaralan, establishments at kabahayan upang mabawasan ang pinsala at casualties kapag tumama ang isang malakas na lindol? Kaya mahalaga rin talaga, sir, no, yung may pre-assessment talaga sa struktura natin to make sure na talagang ang ating gusali ay can withstand pa in any intensity. Alam na natin kung ano ang kapasidad ng ating mga building, ng gaano ba katibay ito, at hindi basta-basta mag-collapse. Kaya andyan yung mga structural engineer natin na sinusuri ito. At ang paghandaan rin po, no, lalo na sa mga occupants natin, mahalaga rin po sa mga estudyante natin na may kasanayan talaga. Every now and then ay nagkakandak ng earthquake drill at saka evacuation drill. Kaya nagsasagawa rin tayo ng National Simultaneous Earthquake Drill para masaulo ng mga teachers natin, occupants natin, mga kabataan at mga estudyante na in case of talagang earthquake ay alam nila anong gagawin, yung duck, cover and hold, wag munang tumayo, wag munang tumakbo during the tremor or during the quake. Then after the earthquake na hindi naman talagang tatagal na mga 1 minuto, that's the time na talagang maayos ang pag-evacuate patungo sa mas ligtas na lugar, no? Kaya ang mahalaga rin dyan, kahit po sa mga paaralan natin, sa mga opisina natin, ay may go bag tayo, no? Malaking tulong po yung go bag natin kung saan may mga pang first aid, kahit tubig po, at saka mga konting snacks para kahit paano ay may masasabing mga self-sufficient ang bawat isa. So, ganun din po sa mga tahanan ay mahalaga ang magkaroon ng go bag. Emergency bag po yun na that will last at least 3 days, no? Ay kaya natin mabuhay within the 3 days na walang support halimbawa. Pero maasahan niyo po ang ating pamahalaan, interagency yan, at all national government agency, katuwang ang mga local government agency at may mga private organization pa, yung mga non-government organization ay talagang nagbabayanihan at nagsama-sama para tumulong sa mga nangangailangan ng tulong po. Maraming salamat po sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo at tagapagsalita ho ng Bureau of Fire Protection. Yes, sir. Maraming salamat din po at God bless po. Thank you, sir. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis sa aksyon ng pamahalaan. Mula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ako po si Undersecretary Aboy Paraiso. Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.